Samantala, isinailalim sa stress debriefing ang ilan sa mga estudyanteng nakaligtas sa salpukan ng bus at truck sa Tuba, Benguet. Ang apat naman sa mga nasugatan dadalhin sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City para maoperahan. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Sinimulan ng mga taga-DSWD Cordillera ang stress debriefing sa mga estudyanteng unang na-discharge sa Baguio General Hospital kasama rin ang kanilang mga magulang at iba pang kaanak. Mahalaga raw ito para maibsan ang takot nila bunsod ng aksidente. Very traumatic yung nangyari sa mga bata. May takot na silang mag-travel ng gabi. Pagkatapos ng debriefing, agad na raw silang uuwi sa Marinduque. Sa ngayon, 3 pang estudyante ang inoobserbahan dahil sa mga fracture. Ang 2 estudyante namang kritikal, binabantayan pa rin sa ICU. 4 naman ang nakatakdang ilipat sa Philippine Orthopedic Center. Yung mga kakailanganing equipment at saka yung gagamiting pasilidad para na maging maayos yung operasyon ay mas mabuting gawin na natin sa Philippine Orthopedic Hospital. Inaasakaso na rin daw ng kolehiyo ang pagproseso sa police report ng insidente. Hinihintay na lang daw ang transmittal ng ilang mahalagang dokumento tulad ng birth certificates at certificates of registration ng mga estudyante mula sa Marinduque. Patuloy ang investigasyon ng Tuba Benguet Police. Hindi pa rin tukoy kung sino ang may kasalanan. Kinuna na ng sworn statement ang driver ng trailer truck na si Joel Bengra. Hindi ito pinamidya ng pulisya. Ang Benguet Provincial Police naman, inimbitahan na ang travel agency ng naaksidenteng tourist bus. Bukod sa pagtukoy sa talagang nangyari, nais ding makita ng mga pulis ang kontrata ng agency at ng kolehiyo sa naturang field trip. Kinukumpleto na rin ang sworn statement ng mga saksi. Hanggang ngayon, wala pa ring malay ang driver ng tourist bus na si Roger Albayalde, kaya hindi pa siya nakukunan ng pahayag. Dinala sa Camp Crame ang mga 15 sa 7 nasawi. Ang mga gurong sina Mariel Mingi at Jenny Liza Lantoria at ang mga estudyanteng sina Marvin Palatino, Diane Laurio at Princess Pastor Fide. Sumalubong ang kanilang mga kaanak. Masakit talaga. Parang sa amin, hindi kayo makapaniwala eh. Hindi ko inasahan kasi actually ito talaga ayaw ko na na magtour siya. Sa Panginoon dasal lang na sana tahimik na siya. I'm very shocked of what happened sa mga anak ko. So iniisip ko sila na tatagan ko yung kasi kung ako pang mawawala so kalilate pa sila. Mula Camp Crame, sinakay sa Roro ang mga 15 biktima kasama ang kanilang mga kaanak. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting.